Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismasang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay ang halatang pagsiselos di umano ni Paolo Avellino kay Sam Melby. And yung panggigigil niya sa kanyang mic na talaga naman pong pinagfokusan ng mga fans. Uy, grabe naman ngayon, ba't may panggigigil sa mic? Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais rin natin magpasalamat sa atin pong mga taga-suporta, taga-subaybay na nandyan lagi nakaabang sa atin pong mga daily updates. And bilang pasasalamat, ayanin nyo na magbasa ako ng ilang mga comments hinggil sa mga previous updates natin. So, narito nga po't pag-usapan ang komento ni Ma'am Edith na doon sa first commentary natin ngayong gabi. Sabi niya, "Hello, Gandara good evening. Ano ba? Hindi pa tumigil ang stalker ni Pao? Sabi na, paimbestigahan yan para tumigil na sila. Ano bang pakay nila? Siguro, nag-snipe sila kung si Kimi ay nandyan ba sa bahay ni Pao. Sana makarma ang mga bashers na yan. Sana atakihin sila sa konsensya nila at mamatay tuloy." Uy, grabe naman yun, madam, ha? Sukdulan, ha? Wala silang magawa sa Kim Pao. Kung mautak sila, mas ma-smart ang Kim Pao. Yung baklang yon ay basher yan ni Pao at Kimi. Ano ngayon, pag fan ni Kimi ay nandyan sa bahay ni Pao, anong ibig sabihin? Wala silang karapatan manghusga. Kaya mga inggitera, tigil na. Hindi kayo naawa sa sarili nyo. So, dalawa lang naman po yan eh. Gamitin pangbatikos kay Kim and Paolo. Pero I don't think naman magiging malaki yung epekto. And isa pa ay maging masaya ang mga fans dahil sa balita. Pero ayun nga, hindi pa rin natin dapat na tinotolerate kahit pa sabihin ito'y paayuda and para po sa mga nagmamahal ng Kim Pao na gusto ng ebidensya, ay hindi pa rin po dapat tinotolerate yung ganito pong gawain kasi sobra naman na. Pwede naman po tayong magsoko sa kung ano yung sinishare nila Kim and Paolo sa social media. Minsan nga sila na mismo ang nagbibigay ng ayuda. So, maging enough na po sa atin. Sana iyon. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Annalyn Hicap. Maganda rin gabi. Sabi niya, "Good morning, Gandara. Kim Pao lang, sapat na. 100 kontento sa sagot ni Paolo." Mabuti pa kayo, Ma'am Annalyn Hicap. Kontentong-kontento sa sagot ni Pao. Kasi yung iba, siguro, mabilis po kasi ma-impluensyahan, etc. Ganyan. Ayun, alagain nga daw na Kim Pao. Pinabasa ako. Naku, ito na namang mga alagain na Kim Pao. Napapraning na naman, etc. Ganto, ganyan, bla bla bla. So, yung pagsagot at Paolo Avellino na 100% parang hindi pa sila nakokontento na kung tutuusin in general na yan. Ano pang ibig nyo sabi? Gustong malaman kina Kim and Paolo. 100% okay sila, 100% matibay sila, 100% totoo ang relationship nila, or 100% genuine ang Kim Pao ay hindi po peke, etc. Diba? In general na yan, sagot ni Paolo. Kaya dapat happy tayo. Kaysa naman magbigay si Pao ng 50-50 na sagot. So, lalo naman kayong malulungkot nun. Samantala, ayon naman kay Ma'am Norma Cole, yung echo, wala lang. Bastos, no? Thank you, Lord, mabait ka sa aming idol Kim at Paolo.
kahit palaging sinisiraan ng mga inggitera, binibigyan pa rin ng blessings. Ikaw, wala lang ano ang natanggap niyo. Stress lang. Wala lang yun ang para sa inyo. So, meron pong mga nang boycott ngayon na ilang Kimpaw fans. Ewan ko, pero yung iba hanggang ngayon, hindi pa rin po makaget over talaga hanggang dito. Hanggang ngayon, pero nasa Kimpaw World Tour na po tayo. Kaya focus naman po tayo sa Kimpaw World Tour. Huwag nyo nang palakahin pa yung ganyan. Okay naman po si Chinita Princess. And syempre, minsan tayo rin po ang gumagawa ng mga bagay na ikinasisira ni Kimi. Buti sana kung hindi si Kim ang nalalagot. So, focus naman po tayo ngayon sa Kim Pao World Tour. Yan po yung present ngayon ng Kim Pao. Lalo na po't may pet siya na. Marami po tayong mga bagay na dapat po nilolook forward at pinagfofokusan. Katulad na lang po ng The Alibay, Kim Pao World Tour. O, diba? Tapos meron pang commercial sila Kim and Paolo or endorsement pala na Chowking. Kaya dapat po tayo maging thankful. Anyway, dumako naman tayo dito sa panggigigil ni Paolo sa mic during Media Coin sa pagkukwento ni Sam na nagkasakitan sila ni Kim. Nasaktan niya si Kim nang hindi sinasadya. Marami po kasi ang nakapansin kay Paolo Avellino na kilos, galaw. Habang nagkukwento si Kim at saka si Sam sa kanila pong experience sa The Alibay. Pansinin niyo yung kamay ni Paolo Avellino. So, eto po yun. Siyempre, meron tayong video. Mapapansin niyo dito, yung caption, nag-iiba talaga ang isang Paolo Avellino kapag nasasaktan si Kimi. Yung kamay, nanggigigil sa mic eh. Parang gusto na pong pisiin, baliin yung mic. May puwersa talaga eh. Grabe naman nga yun po. Tapos sa seryoso ng face, nakikinig siya ng talagang todo-todo habang nagkukwento. Itong si Sam. Kaya po siguro ang nakalagay ay tag-iiba si Paolo Avellino kapag nasasaktan si Kimi. Ang topic kasi nasaktan nga po ni Sam si Kim. And bumanat pa siya yan hindi lang nanggigigil sa mic. Siguro iniisip niya kung ano yung sasabihin niya kay Sam. And ayun nga, nasabi niya na so lagi ka nakakasakit na hindi mo sinasadya. Na talaga naman pong mainit na pinag-usapan sa social media. Tapos yun pala, bago pa yun, habang nakikinig pa lang pala, yung kamay niya nanggigigil na dun sa mic. Pero pwede rin naman po huwag naman kayo masyadong seryoso sa buhay. Pwede rin naman pong mannerism niya lang yan since hindi naman po siya umiimik, di naman siya ini-interview. So, alangan naman niya i-interrupt yung pagkukwento ni Kim at ni Sam. Wala naman siya ibang ginagawa. Kaya, yan na lang yung niya, kumbaga mannerism. Anyway, napansin na rin ito ng mga fans. So, magsasalita na si Sam, biglang sandal ni Pao kay Kim. Ito yung picture na sinasabi nga natin na grabe naman nga makasandal si Paolo. Very close na close. Halos wala na pong makapasok na hangin. Talagang magkadikit sa kanilang dalawa. So, kaya daw pala si Paway na kaganyan kay Kimi, maybe umatake naman yung pagsiselos niya. Kaya nung nagsasalita si Sam, dumikit siya kay Chinita Princess na para bang sinasabing akin lang si Kimi. Huy, akin lang si Kimi, apaka-OA naman talaga. Pero ayun, sabi nila ay parang meron ngang selosan na naganap. Konting selos na naramdaman si Pao. Pero hindi naman seryoso na siguro masaya lang si Kim na nakikipag-usap kay Sam. May konting selos itong si Papi. Grabe naman nga yun. Pero wala naman pong masama doon. Hindi naman na OA, 'di ba? Na selos.
And ano lang naman yun, pansin lang ng mga fans, feeling lang nila na may selos na nararamdaman si Pao kay Sam. Yan lang yung reaction nila, bisa nakikita nila na mga kilos ni Paolo Avellino during media con. Sabi nga dito, hala, si Kim understood niya yung pinagsasabi ni Paolo kay Sam, parang lumagpas ng konti. Nagawa niya yon, parang may selos konti kay Sam, but they're friends naman. O, diba? Yan yung pagkaka-interpret nila. Lumagpas ng konti daw si Pao. Siguro, ayun nga, parang may selos daw ng konti. Parang lang naman. Hindi naman po confirm na nagselos talaga si Pao. Yan lang yung feeling ng mga fans. Ito pa, parang kalooban niya. Nasasaktan habang nagkukwento si Sam. Parang nasasaktan daw si Pao habang nagkukwento si Sam. Parang may pain. Tingin ko ramdam ni Pao. May halong jelly ace. O, jelly ace means pagsiselos po. Nabigla lang siya kaya bawi agad si Pao. So kayo guys, ano inyong say tungkol dito? Comment nga lang po kayo dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod pa po nating mga chikas. Marami pong salamat at ingat po kayo palagi.